Hello po sa ating lahat and welcome sa aking kusina. At ngayong araw, ito naman yung ituturo ko sa inyo. Yung isa sa mga hinanda namin nung araw ng desperas ng bagong taon. Ang pork ribs caldereta. So iba-iba yung way ng pagluluto ko ng caldereta mga manay. Pero ito para sa akin yung simple at madali lang din sundan. Kaya naman tara na, atin ang umpisahan. Ngayon mag-umpisa naman tayo mag-marinate ng ating pork ribs para sa ating caldereta. So, 2 kilo to na pork ribs. Ito yung tinanggal ko doon sa yempo. Titimplahan natin to ng paminta. 1 and 1/2 teaspoon. Maglalagay tayo ng bawang, sibuyas. Then, titimplahan natin ng oyster sauce. Or pwede kayo maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo. Pwede rin ng liquid seasoning o mga granules na pampalasa. Depende po sa inyo kung anong gusto ninyo. At maglalagay tayo ng 200 grams ng tomato sauce. So pagsasama-samahin lang natin yung mga sangkap na yan. Then, massage lang natin para manuot yung mga pampalasa na nilagay natin. Tapos ibababad natin to ng magdamagan para kinabukasan natin to lulutuin. Ganito yung nakikita kong way sa probinsya mga manay. Pinagsasama-sama na lahat pati tomato sauce, toyo, mga pampalasa, paminta. Tapos rektahan na lang po sa pagluluto kinabukasan. Mas masarap po yung luto ng ganito. Kasi talagang nuot yung mga timpla sa ating karne. So pag ganito na, maglalagay ako dito ng pineapple juice. Then, dito maglalagay na tayo ng 200 ml ng pineapple juice. Haluin lang natin. Maglalagay tayo ng konting asin. Konting asin lang. Pagkatapos natin matimplahan, ibabad natin to overnight o kahit 3 oras sa ating chiller. Takpan ng malinis na towel o malinis na plastic. Ngayon, ito na yung ating binabad magdamag na pork ribs. So, pwede na tayo magluto ng ating caldereta. So, magsalang na ako ng ating kawali. So, lagay lang ako ng konting mantika. So, hindi ko na ito hihintayin pang uminit. Ilalagay na natin itong ating nababad na baboy. Kung hindi kayo kakain ng baboy, pwede rin naman po ang baka, pwede rin ang manok. Tapos tatakpan natin to, hayaan muna natin ng 5 minutes bago natin ulit haluin. So takpan natin, hayaan muna natin yan. So check na natin. Halu-haluin lang natin kasi para magpantay lang yung luto. So, ang gagawin natin, iigahin pa natin yung kanyang pinaka-natural na sabaw niya para mapalambot itong ating karne. Pero bago yan, bago maiga yan, syempre, titimplahan natin yan ng ating mga sangkap dito. So, meron tayo ditong pickles para isang palambutan na lang. So, nasa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay, ha? 2 kutsara yung nilagay ko dahil kutsarita yung ginamit ko. Then, maglalagay na rin ako ng tomato paste. ₱150 grams.
Dahil marami pong ating karne. Tapos keso. Sa keso, ito ay optional mga manay. Pero masarap sa kaldereta po kapag may keso. Bali, ilalagay ko dito ay kalahati lang po nung keso na nakapak na maliit. Yung 165. So, hindi ko ubusin. Magtitira ako ng konti para pang natin mamaya, pang plating natin. Saluin ulit natin. Bango. Mag-add na lang tayo ng tubig kapag tingin nyo po ay kulang pa sa pagpapalambot ang inyong karne. Lalo na kapag baka. Kapag baka ang inyong ikakaldereta, mas mainam. Pwede kayong gumamit ng pressure cooker. Or kung ganito, pwedeng sa diuling. Tapos, dagdagan nyo na lang ng tubig kasi matagal magpalambot ng baka kaysa sa baboy. Pag manok naman, mas mabilis din po mapalambot, maluto. So, takpan ulit natin. Tapos, balikan natin yan mamaya. Check na ulit natin. Ayan na, nakikita nyo na, nagmamantika na yung ating kaldereta. Pero hindi pa malambot yung ating pork ribs. So, lutuin pa natin yan. Magre-ready na lang ako ng mga gulay na ilalagay natin dito gaya ng carrots. Then yung ating patatas. So, I check ulit natin. Kabilaan yung pagluluto ko mga manay. Habang nagluluto ng kaldereta, naglilitsyo naman, tapos nag-aayos ng decorating, gagawa pa ng salad. So itong mga recipe na to, mapapanood nyo to sigurado pagtapos na ng bagong taon. 2024 nyo na to mapapanood para na-share ko lang din sa inyo kung ano yung mga hinahanda namin. Simple lang kasi konti lang naman kami dito sa bahay. So lalagyan na natin yung green peas. Tapos, yung aking patatas. Sa patatas mga manay, minsan piniprito ko yan. Pero dahil, syempre madalian na, pwede naman ganyan. Kasi dagdag oras lang din naman kapag pinrito pa natin. Yun nga lang, kagandahan. Maganda kapag piniprito. Pero nasa inyo yan, kung gusto nyo pang iprito, iprito nyo. Then, yung ating red bell pepper. Tapos, meron tayo ritong liver spread. Para masarap talaga. Malasang malasa. Saluin lang natin. Bango na. Minsan naglalagay ako rito ng gata. Diba nakita nyo, meron akong recipe ng kaldereta na may gata. Minsan naman, all-purpose cream, mga manay, pwede rin. Para ma-creamy yung ating kaldereta. Masarap po pag may ganun. Pero pag gusto nyo ng simpleng kaldereta lang, eto, pwede na to. Ang ingay na ng mga sasakyan. Durugin natin yung liver spread. Bango! Ang ganda na ng kulay. So, tatakpan ulit natin para maluto naman yung gulay natin. Tapos, mag-a-add na lang ako ng additional na pampalasa kapag tingin ko ay kulang pa. So, i-check na ulit natin. Diba? Ang ganda ng pagkakaluto ng ating kaldereta. Titikman natin kung, ay ako lang pala titikim. Kung sakto na yung timpla. Alagay lang ako ng konting sugar. Ito ay optional mga manay ha. Isang kutsara. Dahil malambot na yung gulay, malambot na rin yung karne, luto na ang ating
pork ribs caldereta. Luto na tong aming ulam. So, pwede na tayo mag-prepare. So, kung mapapansin nyo, yung recipe ko ng ating caldereta, iba-ibang version mga manay. May gata, may all-purpose cream, meron naman ganito lang, simple lang. Meron naman walang pickles. So, mamili na lang kayo doon kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo masarsa na simple lang yung sangkap. Ayan. Ito yung literal na ulam na sarasa pa lang na ito talagang masarap na. Masarap to kapag mayroong siling labuyo. Pero kung may mga bata kayo, wag nyo na pong lalagyan. Para makakain din sila. Ayan, sarso. Tapos lalagyan natin ng keso sa ibabaw. Bali itong keso mga manay, optional lang to ay yung pang ibabaw natin. Para lang magandang tignan kapag ihakain ninyo, lalo na ngayon, di ba? Pang Noche Buena. Lagyan lang ng konting keso sa ibabaw. Tapos ito na yung ating napakasimple at napakadali lang sundan na pork ribs caldereta. So kain na po tayo.